mga vlogger o vloggers na umaaming sila ay fake news, dapat kasuhan para mawala ang fake news. Hindi po sapat yung nagsore dahil umamin sila. Hindi sapat yung umamin sila dahil inimbestigahan sila. Dapat managot sa batas. Alam niyo po ba, ang isa po sa mga kumbaga ay mga dapat maparusahan ay ito pong mga nagpapalabas ng mga fake news at mga nagpo-post po ng mga kasinungalingan, propaganda sa Duterte ICC issue. Ito po ay mga dapat pagbayarin kasi sila yung mga vlogger, mga YouTuber na wala pong ginawa kung hindi maglabas po ng mga fake news. Alam niyo po ba kung sino yung isa sa mga tao na yan o vlogger na yan na naglalabas po ng fake news? Ayon po dito sa Rappler, ayan, Rappler, sa decoded na ano nila na ano tawag dito. Isa to sa mga ano nila parang segment, decoded. Sabi po dito, YouTubers posting lies, propaganda on Duterte ICC issue can earn up to 20,000 daily. Actually, maliit yun. Hindi po accurate yung bilang na yon o yung data na yon na kumikita lamang ng 20,000 daily itong mga vlogger na to dahil sa kanilang mga pagpe-fake news. Alam niyo po ba dito, itong channel na ito. Naku, hindi kita. Ilalagay ko na lang po dito sa screen. Etong batas natin, si Boljak TV. Ito po magkasunod sila, batas natin at Boljak TV. Ito pong dalawang to, etong si batas natin, ito yung kay Libayan, si Attorney Libayan. Actually noon nanonood ako kay Libayan, kaya nga ako naging kumbaga nagkaroon ako ng idea sa kung ano ang ginagawa ng isang YouTuber, pagbablog, ganyan, yung pagla-live. Kasi nanonood ako dyan dati kay Libayan. Isa yan sa mga pinapanood ko. Siyempre, Rapi Tulfo. Panahon kasi noon ng kumbaga paparating na yung pandemya, walang magawa ang mga Pilipino, walang magawa ang halos lahat ng tao sa buong mundo kung hindi manood sa YouTube. So ako po, ay nanonood kay Libayan, Rapi Tulfo, siyempre yan, kila Kong TV, at marami pa akong mga pinapanood hindi ko na lang matandaan yung iba. Makagago, yan, nanonood din ako dyan dati kay Makagago. Tapos kay Banat Bay, sino pa ba yung mga napapanood ko noon? Meron pa ako napapanood noon ng mga abogado mahilig kasi ako manood noon ng mga ganyan. Yan yung pastime ko. At nagkaroon ako ng idea kung anong ginagawa ng mga ito. Na sabi ko, kaya ko rin namang gawin kahit hindi ako abogado. So ngayon, nito po kasing mga nakaraang panahon, nakita natin itong si Libayan na maka-Duterte. Hindi pwedeng hindi siya magiging pro-Duterte. Dahil ang kanyang biyanan na si Magalong na mayor ng Davao, ng mayor ng Baguio City, ay maka-Duterte. At ito alam niyo, itong si Magalong, di ba, bunganga ng bunganga, may mga nalalamang korupsyon, pero hindi naman nagdedemanda. So, chismoso, marites lang tong si Magalong. Di ngayon, nung makita ko po itong post ng Rappler na ito at nakalagay dito batasnatin.com, Diyos ko, talagang ito pala nagpo-post pala to ng ng mga disinformation. Attacks related to Rodrigo Duterte's ICC arrest. Kasi itong si Libayan, hindi na ako napupunta sa channel nito, never na. Diyan ko nga narinig yung yung mga word na critical thinking, pero kahit si Libayan, walang critical thinking. Yun ang napansin ko, kaya hindi na ako nanood diyan at nagiging ipokrito na Kaya sabi ko, hindi na ako manonood dito. Ngayon, nung nakita ko to, na may mali dito sa Rappler kasi yung bilang ng estimated na kita
potential maximum daily earnings nitong mga channel na to, hindi po totoong ganyan lang po ang kinikita niya. Si Libayan dito, 12,000 pesos lang. Ang potential na maximum daily earnings, nako, hindi totoo yan. Baka malaki pa dyan ang kinikita niya at dalawa po yung channel niya na pinagsasalit-salita niya, di ba? So sabi ko, itong mga taong ito, post ng fake news, post ng mga katarantaduan. Kahit nga dito kay Rapi Tulfo, di ba? Naging anti-Rapi Tulfo to, pero hanggang ngayon wala naman siya mapatunayan sa mga binubunganga niya kay Rapi Tulfo. Nakakasuhan pa nga siya ni Idol Rapi Tulfo. Di ba? Kumbaga parang alam nyo, ito yung masasabi natin, pinagkakakitaan na lang po talaga yung pagiging marites, yung pagiging paggawa ng mga kwento-kwento, yung inuuto na lang yung mga manonood sa critical thinking, pero siya mismo, hindi niya pinapakita yung kanyang critical thinking at ang kanyang ginagawa, panguuto na lang, at niloloko yung kanyang mga manonood na kunwari matalino siya, pero alam mo yung mga pinagsasabi niya, kaya ako lumayas dyan sa channel niya, kaya ako nag-unsubscribe dyan dahil wala akong mapatunayan. Wala, as in wala. Wala mapatunayan to patungkol sa mga pinagsasabi niya kay Rapi Tulfo, dito sa stance niya, pagiging pro Duterte. Diba medyo malabo hindi po maganda ang kanyang mga pinagsasabi. At napapatanong pa nga yung ibang mga manonood dyan, abogado ba talaga yan, di ba? Sa labanan nila ni Banat Bay at nito nga si Libayan, noon dati meron akong kinakampihan pero ngayon parehong bugok eh. Diba? Ito sana yung sana masilip din ng ating mga cybercrime, masilip din ito ng mga otoridad. Dahil katulad nito, naglalagay sila ng mga disinformation, nililigaw nila yung batas. Iba kasi yung interpretation nila sa batas eh. Yun ang pinagtataka ko. Yung mga abogado na napapanood ko, yung mga, hindi naman siguro natin masasabing magaling lahat ng abogadong napapanood natin, pero pagdating kasi kay Libayan, iba yung batas eh. Iba yung interpretasyon niya. Parang ang ginagawa niya, iniaayon niya yung batas sa papabor sa kanyang issue na tinatalakay. Parang yun yung tingin ko. Kaya sabi ko, ayoko manood na dito kay Libayan. Lalo naman syempre dito kay Boljak TV. Basahin ko yung mga nasama po dito na mga nagpakalat ng disinformation noong panahon ng pagkakahuli ni Digong. Etong si Noy PH TV, Robin Sweet Showbiz, Boses ng Masa, Hil Bautista Official, The General's Viewpoint, naku si General Macanas, Reaction TV PH, marami pa, may Bisdak Pilipinas din dito, Pinas Trending, Marley PH, Showbiz Chikadora, Eduardo Rosales, Darna Vlog, Truth or Lies TV, excuse me po, Miss Reby, Kamatis Analysis Unit, News ko po, at marami pa pong iba, alam nyo, hindi no? Bakit kaya ito hindi to pinapatawag sa sa TRICOM? Nagpapakalat po ng mga maling information to Sana patawag din po to sa TRICOM kasi para, di ba, patas. Lahat ng nagpapakalat ng fake news, ipatawag. Katulad nito, pinagkakakitaan nila yung mga fake news na nilalabas nila. Posting disinformation attacks related to Rodrigo Duterte's ICC arrest. Ba't hindi ito inimbestigahan ng TRICOM? Yan po ang importante dyan. Kung gusto natin, mga Pilipino at ng pamahalaang mabawasan or mawala ang fake news. Kasi ganito po yan. Pag hindi po kinasuhan ang mga umaamin at identify na fake news, magpapatuloy po ang paninira ng mga yan at napakalaki ng epekto sa internal, external security ng bansa,
sa foreign policy kasi apektado yung ating pinaglalaban sa West Philippine Sea at saka po sa nakaka-epekto ito sa business at turismo. In other words, napakalaki ng epekto sa Pilipinas, sa bansa at sa mga Pilipino ang fake news. Kaya ang akin pong sinasabi at opinyon, paniniwala, dapat kasuhan para madala. At kung hindi madala, ay di tuloy-tuloy na kasuhan. Pag tuloy-tuloy na nagpe-fake news, yun pong tatlo na mga vloggers o vlogger na umamin dun sa Tradcom hearing sa Kongreso na sila'y fake news, yung dalawang babae at saka yung isang lalaki, dapat kasuhan yun. Sapat na yung pag-amin na sila'y fake news dun sa public hearing dahil public hearing yun, nadinig, napanood. Nakita ng buong mundo ang public hearing na yan. Kaya nga nag-iimbestiga ang Kongreso dahil sa di umano'y fake news. Matapos uminit ang investigasyon ng Quadcom sa illegal gambling tulad ng Pogo, illegal na gawain ng mga Chinese national na fake na Pilipino, drugs at iba pa dito sa ating bansa. Na posibleng meron daw po, sabi ni Congressman Barbers, na Pogo money, drug money o kung ano man ang mga fake news at bumabanat sa gobyerno at sa Kongreso. Ngayon, nung magkaroon sila ng sunod-sunod na hearing na hindi pagdalo ng iba, napipilitan ng dumalo kasi makukontempt na sila, ay umaming sila fake news. Ang kanilang information ay daw at saka napanood lang. Nakita lang, kaya ginagawa nilang topic at may halong daw. Hindi sila sigurado. So umamin silang fake news, nagsorry, okay? At sabi hindi nagagawin. So yung pong pagsusori at pag-amin, hindi yan sapat. Kung talagang seryoso ang Philippine government na itigil, bawasan ang fake news. Yung pong pag-amin na ni Pangulong Marcos na siya ay apektado na, personal lang apektado si Pangulong Marcos sa fake news, abay enough na yan para gumalaw ang Law Enforcement Agency. Okay? Police, NBI, isama na natin ang mga local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan na merong kapabilidad, obligasyon, under the law, na labanan ang fake news. Kung mismong ang Pangulo ay complainant na, kung mismong ang Pangulo ay biktima na, ay di kawawa pa, lalong kawawa ang mamamayang Pilipino. Simpleng mamamayan nagiging biktima. Yung mga followers, subscribers at viewers ng mga vloggers na yan, na gumagawa ng fake news, yun ang higit na kawawa kasi napapaniwala sila. Nalilin lang sila sa mga fake news for views, subscribers only, or for pera-pera lang. Ganun po ang dating niyan. Kaya again, NBI, PNP, kasuhan na ninyo. Yung na-discovering nag-fake ng statement ni Pangulong Marcos na may iyak-iyak niya sa Cebu, hindi sapat yung pag-amin at paiyak-iyak. Kasuhan yan. Ipakulong kung kailangan. Para hindi pa marisan. Para hindi na umulit. Kasi yung mga nagsusuring yan, umaamin sila fake news, palilipasin lang nila yan ng ilang araw, ilang linggo. Fake news na naman ang gagawin. Yung pag-amin, pagsusuri, admission ng maling ginagawa. Kaya bakit niyo susubaybayan? Bakit kayo magiging follower, subscriber ng mga taong yan? Kung yung sila mismo ay umami nung iniimbestiga at may paiyak-iyak pa. Yung isang lalaki doon, mayabang pa ang dating. Yung pala kasama siya doon sa nag-seminar ng 2 linggo, libre lahat, sponsor ng Chinese government. Kaya pala sila ay bumabatikos pa sa gobyerno na pinaglalaban ng West Philippine Sea. Dahil sila pala ay pro-China, dahil sila ay naimbitahan, sila ay nag-seminar. Ano bang seminar? Ano bang malalaman nila doon? Siyempre, yung seminar na yan ay papabor sa kanila. Hindi yan papabor sa Pilipino. Pero mga Filipino vloggers ang nagpunta ron. At sabihin na natin, siguro inalin lang sila o nagpalin lang sila sa paniniwala ng China na kanilang West Philippine Sea at lahat yan sa South China Sea. Kaya sila ngayon, mula noon, patuloy silang bumabatikos pa sa Coast Guard, sa ating gobyerno, at pinagyayabang pa nila na pinagmamalaki pa na parang wala tayong restriksyon samantalang exclusive economic zone. Yan ang grupong yan. Dapat bantayan yan. Dapat papanagutin yan. Okay? Lahat. Kahit pa yan pro-Marcos, pro-administration o anti-administration, kung gumagawa ng fake news, dapat papanagutin.
Okay? Dahil nililin lang ang mga Pilipino. Ginagamit ang social media sa kanilang personal at interest lamang. Ano yun? Sa ibang bansa, hindi po pwede yan. Sa ibang bansa, ang mga fake news, sinuhuli ka agad. Kinakasuhan, hinuhuli ka agad. Dito lang sa atin, naging 2-5 na. Kasi ang malungkot nga, tinatangkilik ng iba. Ginagamit at inaabuso ng mga fake news operation na ito ang kahinaan, kawalan ng kaalaman ng iba na kanilang mga followers, subscriber. Napapaniwala nila yung kanilang mga followers. Pero alam ko, majority ng mga Pilipino, silent majority, Marcos loyalists, Marcos supporters, ang mga mamamayang naniniwala sa batas ay hindi naniniwala sa at kilala nila ang gumagawa ng fake news. So inuulit ko, si Pangulong Marcos ay complainant na. Si Pangulong Marcos ay biktima na. Si Pangulong Marcos ay nag-utos na labanan, palakasin ang kampanyang ito. Kaya ito'y lagi kong tinatalakay kasi kayo na mga viewers, followers ng aking mga channel, makakatulong na kayo ng malaki. Sa simpleng pamamaraan, huwag niyong tangkilikin ang mga fake news. Huwag niyong panuorin sa inyong mga social media accounts yan pong mga fake news na pinanggagalingan, kung hindi man lahat, galing sa mga anti-Marcos o ayaw rumespeto, sinisiraan ang Marcos administration. Mga personal na atake, personal na agenda, yung rule of law ayaw paniwalaan. Ang kanilang paniniwala, yung kanilang kapangyarihan, akala mo naman may kapangyarihan, akala mo naman napakarami nila. 2 taon, magta-3 taon na silang nanggigigil, wala namang nangyayari. Palit ng palit ang kanilang persa. Kasi nga, wala sa libro. Hindi naaayon ang karamihan sa kanya pinaglalaban sa rule of law. Ang kanilang pinaglalaban lang ay galit sila dahil si Duterte ay nakulong. Galit sila dahil nawala ang kapangyarihan ng mga Duterte sa gobyerno. Nag-resign si Sara, nawala na sa gabinete at iba't iba pa. At yung pag-iimbestiga sa korupsyon ng Office of the Vice President, betrayal of public trust, confidential fund, intelligence fund, at marami pang abang problema na nandun naman sa article of impeachment na hindi naman fake news dahil pinanindigan ng Kongreso. Yan ang mga more or less ay mga dahilan. So tayo, malaki ang maitutulong natin sa gobyerno kung gusto nating tumino, maging matatag ang demokrasya at bansa para sa kabutihan ng kabataang Pilipino. Please like and share ang video ito. Kaya alam niyo po, dapat talaga kasuhan po itong mga vlogger na umamin na sila fake news, lalo na yung mga nandyan sa TRICOM, yung mga sinusuporta ng mga Chekwa. Diba, umamin naman na sila o di kasuhan, diba? Ewan ko lang kung merong ganyang naging kumbaga resulta ng kanilang pagdinig ang TRICOM na kasuhan yung mga vlogger na umamin na sila po ay mga fake news peddler. Diba? Tapos isama na rin sa mga imbestigahan etong mga katulad nila Libayan na nung palang panahon, kasi hindi ako nanonood po dito nakita ko lang to sa Rappler itong mga iba pang mga vlogger na tignan po ang kanilang mga content na mga naglalagay po ng mga misinformation noong panahon po na hinuli etong si Digong. Kasi alam niyo po, kaya po lumalala ang pagkalito ng mga Pilipino patungkol po diyan sa issue ng pagkakahuli kay Digong. At ito pong kumbaga lalong lumalala yung yung fake news. Kasi nga po, dahil po sa mga katulad nito na mga malalaki ang follower, maraming manonood, abogado pa, 'di ba? Syempre, paniniwalaan niya ng mga tao alam niyo sa totoo lang, mas sabi nga meron yung mga nagko-comment, mas gusto na nilang manood sa mga vlogger kasi ang mga vlogger daw ng mga DDS hindi daw sinungaling. Hindi daw mga gumagawa ng fake news. At ang fake news na tinatawag nila ay ang mainstream media pa. Di ba kita nyo ginawa kay Maris Umali? Di ba nakita nyo mga DDEBs? Pinagkakapitagan nila yung mga fake news peddler na mga vlogger. Pati SMNI, bilib na bilib sila sa SMNI. Pero ang SMNI, hindi naman na yan mainstream media, vlogger na lang yan. Hindi naman na yan
Wala na ngang ano yan, wala na nga prangkisa yan eh. Dahil sa pagpe-fake news, 'di ba? Ng kanilang mga ano, ng kanilang mga tauhan, ng kanilang mga newscaster. 'Di ba si Eric Celis ka saka si Badoy, 'di ba? Nakulong pa nga sa Kongreso yan eh. Dahil sa kanilang mga pagpe-fake news eh. Pero alam nyo, tiwalang-tiwala pa rin ng mga DDEBs dito sa SMNI. Diba? Yan po yung dapat na susunod na sana ay imbestigahan ng TRICOM dahil po sa ginagawang katarantaduan, dagdag pang pagulo dito po sa ating mga kababayan. Kaya yung iba, naku, puro asang-asang uuwi si Digong. Puro mga ano, mga pinapalabas nila si Digong, lalaya na, kayang-kayang pauwiin ni Kaufman, ni Sara, uuwi na daw nung birthday, di ba? Ako po. Ewan ko ba dito sa mga DDS na to, mga obob talaga, di ba? Uto-uto kasi, ang lakas kasi ding manguto nitong mga katulad ni Libayan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Kung ayaw nyo po ng fake news, dito lang kayo manood kay Sir Mike Abe, ha? Sir Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Pakisupport po ninyo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mama chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.